Hi everyone! Welcome back to our JC Videos channel! So for today's video, pag-uusapan natin ay ang kapanapan ng week at talaga namang inaabangan ko to palagi at mapapaisip ka talaga sa series na to, ang Can't Buy Me Love. So from episode 42 to 45, masyadong ginugulo ng Can't Buy Me Love yung utak natin. So natutuwa lang ako guys, kaya ako gumawa ng video kasi ang daming engagement nung post ko. Ibig sabihin, marami talagang nanonood ng Can't Buy Me Love. So, hindi naman magtataka kasi ang ganda niya guys. And isa sa nagustuhan ko dito, hindi lang siya basta type of romance or what. Napapaisip ka talaga. So, yun yung isa sa mga kaabang-abang dun eh. Parang, sino yun? Sino yung, 'di ba? Mysterious type of series. So, umpisahan natin guys. Dalawa lang naman yung gusto ko dito pag-usapan. Kung sino yung pinaka-mastermind ng GLC Bank and sino ang pumatay kay Edward Liao. So, ito yung una nating post, guys. Sabi ko dito, Diyos ko, may pinaka-mastermind pa pala bukod kay Edward sa pag-hack ng GLC Bank. So, who is this? Balong, ikaw ba yan? Hehe. So, siya talaga yung unang pumasok sa isip ko kasi nga, medyo nawala siya sa eksena and parang feeling ko yung humarap kay Edward doon, ilalaki. Kaya, sabi ko ba kasi balong to. Kaka-excite naman next episode. Naputulan lang ako ng Netflix. Hit ka lang dyan kung sino ka man. So, nung time na yun kasi last day ko nito. Una talaga naisip ko si Balong. Pero, naisip ko naman, paano magkakaroon ng utang si Edward kay Balong? Eh, medyo high ano na si Edward, 'di ba? So, parang medyo napapaisip na rin ako nung time na yun. So, sabi sa comment dito, tingin ko nga si Carlo. Pumasok na rin sa isip ko si Carlo, guys. Kasi nung time na nag-usap sila ni pangalan nito, ni Charleston, ngumisi siya nung sinabi niya na okay na ba. So, sabi ko, parang something, iba yung ngiti niya. So, sabi ko, parang si Carlo. Pero, nagdadalawang isip din ako kay Carlo. Feeling ko hindi si Carlo eh. Feeling din daw niya si Mang Balong, sabi ni Dayang. So, feeling ko nung una si Mang Balong, pero parang medyo nag-ano na ako. Hindi ko lang din. Parang nagugulo nga ako, kasi sa mga sumusunod na eksena, talagang nililito tayo ng director. Sobrang galing nyo guys. Talagang thumbs up ako dito. Si Agot yan, pwedeng si Cindy. Kasi, nung nagsalita siya sa mama ni Edward, medyo iba rin yung tono. May pagka-warning din yung tono ni Agot. So, pwedeng si Cindy. Sabi, si Caroline talaga yan. Pinapaikot lang daw. Hindi eh. Kasi nung pumunta siya, hindi ko rin alam. Feeling ko ang pumatay kay Edward, yan yung kausap niya. Yun nga yung sabi ko guys, kung bakit pinatay si Edward, baka si Liv, baka sa sobrang galit niya kay Edward, pwede rin na siya yung pinagkakautangan ng pamilya. Hindi. Yun lang ang pwedeng maano kay Liv. Galit siya kay Edward dahil cheater, di ba? Baka sa sobrang pagmamahal niya kay Edward, pinatay niya na lang kaysa maging masaya before the wedding. Huh? Next, yung kausap niya sa GLC Bank. Teka lang, paano ko ba may explain to? Alam nung pinaka-mastermind na alam na ni Charleston na si Edward ang nagpahack ng GLC Bank. So, madadawit siya pag kumanta si Edward. Kaya pinatay niya na si Edward. 'Di ba? Pwede. Kaya kailangan malaman natin kung sino-sino na nakakaalam na alam na ni Charleston na si Edward ang mastermind. Kasi, pag nalaman na kung sino yung mga nakakaalam, di ba si Bettina, hindi ko alam kung alam na ni Wilson. Si Rufa, pwedeng alam na ni Rufa, di ba na, kasi syempre si Carlo, sanggang dikit niya, pwedeng si Carlo, pwedeng si Rufa. Di ba? Ay, nako, pati ngayon nag-explain ako, naguguluhan na ako. So, yun yung mga reason. And si Charleston. Pwedeng si Charleston, yun lang. So, next, si Ina Raimundo raw na mama ni Bingo. Kasi nga, Mao na ang mastermind. Kasi nawala rin yung mama ni Ina. So, hindi natin alam kung sobrang yaman niya na ba. Kung bumalik siya para gantihan yung mga noon, yung mga yung mga past issues dati. So, si Agot Isidro yan. So, pwede. Si Bettina kasi nasira yung nails niya and sabi niya may mga kalmot si Edward. Yes, because nag-away sila bago mamatay si Edward. 'Di ba? Kasi nalaman na ni Bettina na si Edward ang nagpahack ng GLC Bank. So, kaya nag-away sila.
Ayan, si Balong, Mama ni Bingo, si Moira Tanyag, si Danielian or Catherine. Hoy! Ba't nyo naman dinama yung Katniel dito? Tingin ko si Bingo magiging witness ni Bettina na nasa isang bar siya after iwan ni Edward na buhay pa. Napansin nyo ba, bago umalis si Bingo, tinignan niya yung girl sa bar at sumulyap din siya sa name ng bar. Assuming lang ha, parang sobrang intense, pwedeng mag-inang Carlo ang pinagkakautangan ni na Edward at sila rin nag-utos sa hacking. Actually, si Bingo, sa abangan ng episode 45, sinabi kasi nila na wala siya si Bettina. Sinabi nila na wala si Bettina dun sa place kung saan namatay si Edward. Pero, sinabi ni Bingo kay Ling na nakita niya si Bettina doon sa may bar. So, yun ang naging witness. Imbis na walang witness na nandun siya, naging witness patuloy si Bingo na nandun siya. What if nanay pala ni Ling? Patay natin. What if nga, diba? Ganun minsan plot twist. Huwag kayo mag-away dyan sa comment section. Pero ito, last na kay Lin Sanama. OMG, ang dami naman twist. Kaka-excite every episode. Hula ko si Ina Raimundo. Yan, nako talaga. So, yun ang mga hula natin. Ako hula ko talaga nung una si Mang Balong. Pero parang naiiba simula nung nagkakaroon ng mga bagong eksena. So, in-next ko na si Mang Balong. Si Liv, pwede. Kasi nga, yung sabi ko nga sa inyo kanina, nung tumawag siya kay Bettina, papunta si Bettina dun sa may wedding venue, nandun siya sa sasakyan, pwedeng sumunod siya doon. Or, kung sino man yung mastermind ng GLC Bank, kung sino yung mastermind ng pag-hack ng GLC Bank, yun yung pumatay kay Edward. Kasi, nalaman niya na alam na ni Charleston. Dahil pagka nakuha siya ni Charleston, pag binugbog na naman siya ni Charleston, syempre kakanta na yun si Edward. So, ayaw niya nang madawit yung pangalan niya, kaya inunahan niya na yung gagawin nila Charleston. Or maybe, sila Charleston or Carlo or si Rufa. Diba? Pansin nyo to guys. Diba what do you mean by that? Diba shooting sila, si Edward Diba nag-shooting si Carlo and si Charleston. Tapos, na-miss ni Carlo yung isa. Tapos, nung si naman tumira, si Charleston, na-miss niya rin. Sabi niya, kala ko ba walang miss, ganyan-ganyan. Nung mag-shoot ulit si Charleston, na-hit oo, alam ko naman napanood nyo na ba't ko pa pina-i-explain. Basta nung napatay ni Ibon, may bumagsak na black feather. And nung time na nawala si Pato, may black feather din. So, isa siya sa mga hint. I think. Feeling ko lang. Kasi nawala si Pato, may ganito eh. May bumagsak na ganito sa kalsada. So, ito rin yung isa. Diba? Uy! Unlock yun, te. So, isa si Gina sa dito, villain. So, hindi natin alam kung ano yung mga pinagagawa niyang kalokohan sa ibang eksena na hindi pa na-unfold. So, kayo guys, sino sa tingin nyo ang pumatay kay Edward at sino yung mastermind ng pag-hack sa GLC Bank? Basta ako, yun lang yung aking theory. Dumagdag pa sa isipin ko, te. Pero, ayos lang, para kahit pa paano gumagana. Hay! Wag kang ganun. PMB ang utak. Ayan. Wala, natakot ako. Namatay kasi si Edward. Namatay din yung ilaw. Te. Ayaw niya mabuhay, te. Huy. Huy, babe. Edward. Ano? Pag nalaman ko, i-reveal ko yung pumatay sa'yo, te. Huwag kang ganyan. Ay! Namamatay talaga. So guys, dito ko natatapusin yung video. Biglang namatay yung ilaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayun na nga. Let me know in the comment section kung sinong hula nyo kung sinong mastermind ng GLC Bank and kung sinong pumatay kay Edward. So let me know in the comment section, guys. Thank you for watching and I hope to see you on our next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more videos. Bye! Namatay ilaw, gagi.